Mga ka-crypto, isipin po ninyo ito. Isang araw, bumangon ka, kinapa mo ang cellphone mo at hindi mo na kailangang magbukas ng kung ano-anong crypto exchange para makabili ng Bitcoin o Ethereum. Walang verification sa ibang platform, walang transfer fees na di mo maintindihan at walang pag-aalala kung legit ba yung app na ginagamit mo. Diretso ka lang sa mismong bank account mo. Doon mismo sa iyong digital bank at pwede ka nang mag-invest sa crypto. Yan po mismo ang ginawa ng GoTime Bank. At kung hindi mo pa alam kung gaano kalaking impact ang hakbang na ito, maniwala ka. Baka ito na ang magpapabilis sa mass adoption ng crypto dito po sa Pilipinas. Kaya huwag kang aalis dahil sa bidong ito ay pag-uusapan po natin kung anong klasing bomba ang ibinagsak ng GoTime, paano ito tatama sa market at bakit ito mahalagang pakinggan, lalo na sa atin bilang mga trader, investor at hodler. Kaya simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng GoTime, Go Crypto para sa mga Pinoy. Yan ang pag-launch ng Go Crypto noong November 28, 2025 ay parang pagbukas po ng pintuan sa isang bagong mundo. Hindi na natin kailangan na mag-register sa kung anong third-party exchange. Hindi na natin kailangang mag-transfer papunta sa kung anong wallet address na nakakatakot i-copy and paste dahil sa isang mali lamang goodbye funds na. Lahat ng transactions ay nangyayari po sa isang closed loop system. Ibig sabihin ang pera mo mula sa bank account mo mismo papunta sa crypto at saka pabalik sa bank account mo ay umiikot lamang sa loob ng mismong ecosystem ng GoTime. Ito po ay malaking benepisyo para sa mga baguhan sa crypto dahil mas simple, mas malinaw at mas ligtas pong gamitin. Kapag mas simple ang proseso, mas mataas po ang posibilidad na mas maraming Pinoy ang magsisimulang pumasok sa crypto market. Ito po ang unang hakbang sa tunay na adoption. Hindi lamang mga tech guys at saka hardcore traders, kundi ordinaryong mamamayan na gustong mag-invest, mag-diversify at magplano ng kanilang pera. Ngayon ay bakit po ba malaki ang market impact ng 11 cryptocurrencies na available dito? Ayan, dito po sa GoTime, pwede kang bumili ng Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple or XRP, Polkadot, Litecoin, Bitcoin Cash, Avalanche, Uniswap, Chainlink at saka Aave. Kung mapapansin mo, hindi po random o kung ano-ano lang ang pinili nila. Ito ay mix ng classic major assets at mga DeFi heavyweights. Si Bitcoin, ang OG at tinatawag na digital gold. Kapag may bangko na nag-aalok ng Bitcoin, sinasabi nito sa publiko na ang cryptocurrency ay hindi na experimental toy. Si Ethereum, siya naman po ang backbone ng smart contracts. Siya ang engine ng DeFi, NFT at halos lahat ng Web3 innovations. Kung meron ito sa isang banking app, sinasabi ng institution na we are ready for Web3 economy. Si Solana naman, mabilis at mura para sa mga gustong mag-trade ng tokens, NFTs at gumamit ng blockchain apps na mas speed-based. At syempre, nandito na rin ang ating paboritong si XRP. Ginagamit po sa remittances at cross-border transfers. Dito maraming Pinoy ang tatamaan dahil napakalaki po ng overseas workers market. Pagdating naman po sa Polkadot at saka Chainlink, ito na yung interoperability at real-world data solutions na ginagamit ng mga institutional players. Hindi po lahat gets agad, pero yung mga investor na may long-term mindset ay siguradong makikinig. Ang Litecoin at saka Bitcoin Cash naman, parehong nakikita bilang faster alternatives kay Bitcoin. Perfect para sa mas simple at araw-araw na transaction. At wag po nating kalimutan ang Avalanche, Uniswap at ang Aave. Ito na yung hardcore DeFi side. Staking, lending, liquidity pools at saka decentralized
trading. Kapag pinasok ito ng isang bank app, ang ibig sabihin po niyan ay seryoso po sila. Hindi lang basta crypto for hype. Ito ay crypto for utility. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito sa mga traders, hodlers, kapag wala ng third-party platform. Sa traditional na paraan, kapag gusto mo bumili ng crypto, magre-register ka muna sa isang centralized exchange. Para sa iba, malaking hassle ang KYC, identity verification, security risk, phishing attempts at kung minsan mga hack na nangyayari kahit napakalaki ng brand. Pero sa bagong modelo ng GoTime, hindi mo na kailangang lumabas sa kanilang ecosystem. Ang funds mo ay nandyan lang sa mismong bank environment. Para sa mga traders na ayaw ng komplikadong wallet transfers, sobrang laki ng comfort nito. Para po sa mga hodlers naman na long-term ang target, mas madali para nilang mas madali para i-manage ang kanilang investment dahil hindi na sila gumugulo sa kung anong hindi na po sila naguguluhan sa kung anong address at private keys. At yes, hindi ito self-custody at hindi mo hawak ang private keys mo. Pero ito ay tulad ng unang step, educate, onboard, then expand. Kung natuto ang masa kung paano gumagana ang crypto in a simple and safe environment, mas malaki po ang chance na lilipat sila sa mas advanced na DeFi at Web3 ecosystem sa hinaharap. Ang GoTime, knowingly or not, ay gumagawa po ng bridge papunta doon. Ang lahat ng transaction ay nasa closed loop system at ang epekto nito ay mas mataas ang trust dahil yung bank ang provider, may regulatory structure, may compliance at may insurance policies sa banking side. Para po sa isang baguhang Pinoy na ayaw pumasok sa komplikadong mundo ng crypto, ito po ang matibay na pundasyon. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung tinatanong mo ako bilang isang crypto enthusiast, ang move ng GoTime dito ay hindi po hype. Ito po ay strategic pivot sa mass adoption. Kapag may access po ang ordinaryong Pinoy kay Bitcoin o Ethereum sa banking app na ginagamit po nila araw-araw, bumabagsak po ang psychological barrier na pumipigil sa kanila. Pinapasok po nila ang crypto sa mainstream finance. Dahil dito, magsisimulang maging normal ang tanong na magkano na si Bitcoin ngayon, tulad ng magkano na yung palitan ng dollar. Hindi lahat ay magiging profitable traders. Hindi lahat ay maiintindihan kung ano ang staking o DeFi sa unang araw. Pero ang mahalaga ay nagsimula na sila. Ang pinaka-importante sa crypto ay exposure plus education. Nagsimula na ang exposure at tayo ay gagawa ng edukasyon. Dahil sa huli, kahit anong app ang gamitin mo, kahit anong token ang hawak mo, tandaan mo, ikaw mismo ang may responsibilidad sa iyong investment decisions. Kung hindi ka pa handa, huwag mag-all in. Kung hindi mo pa naiintindihan, magbasa, manood at matuto. Pero kung handa ka na, welcome sa bagong mundo ng crypto banking. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.